Samahan nyo kami sa isang unforgettable family camping adventure sa Zambales. Mula sa mahabang road trip na puno ng kwentuhan at tawanan hanggang sa pagdating namin sa isang napakagandang spot na yakap ng kalikasan. Solid na experience talaga ito para sa buong pamilya. Pagdating sa campsite, sinalubong kami ng relaxing na tunog ng alon at preskong hangin mula sa dagat. Iba talaga ang feeling kapag malayo sa ingay na syudad. Hindi mawawala ang bonding moments, kwentuhan, tawanan, at simpleng pagsasama-sama na mas lalong nagpapatibay ng samahan ng pamilya. Ang trip na ito ay hindi lang tungkol sa camping, kundi tungkol sa paggawa ng memories na hindi matutumbasan ng kahit anong bagay. Kaya kung mahilig kayo sa road trip, nature, camping, at family bonding, siguradong mag-e-enjoy kayo sa vlog na ito. Samahan nyo kami dito sa aming camping adventure sa Alon at Apoy, Palawig, Zambales. Good morning mga kapatid. Dito na tayo nagsimula ng ating video sa may NLEX, sa may Petron. Part pa lang siya ng Bulacan. And kasama natin si Mami, si JJ, saka si Kuya. For today's gala or laboy, pupunta naman tayo sa Zambales. Doon na lang ako mag-swimming, stand lang ako. Mag-beach camping tayo somewhere in Palawig. And makikita nyo naman sa thumbnail ng ating video na pupunta tayo sa Zambales High, Saan tayo pupunta sa Zambales? Saan tayo magka-camping? dagat at apoy. Mali. Ano ba naman? Alon at Apoy. Magka-camping tayo, magbe-beach camping tayo sa Alon at Apoy sa may Palawig, Zambales. And matagal-tagal din tayong hindi nakapag-family camping. Almost 9 months yung huling camping namin sa may Camp Gilmore pa, sa may Laguna. And eto ngayon, kasama natin ang pamilya, JJ, Mami, where's Kuya? Ayun, Kuya Igo. At papahinga muna tayo saglit dito, mag-aayos tayo ng iba pa nating gamit. Tapos after neto, diretso na tayo ng Zambales. Peace! Yes. Yo! Yeah. Tapos na tayong mag-breakfast at mag-ayos ng gamit dito sa may NLEX. At tara, alis na tayo. Going to Zambales as per Google Map. Nasa 4 hours biyahe pa natin. Pero syempre, mag-stop over pa tayo mamaya para sa ating lunch. Kasi along the way na magla-lunch tayo para siguro mga dating natin doon 3 p.m. or 4 p.m. na, since 3 days 2 nights naman tayo, kaya okay lang. Kaya tara mga kapatid, simulan na natin ang ating adventure going to Zambales. Dito na tayo sa may dulo ng expressway. At pagdating dun sa may parang rotonda nila, sa kanan na tayo going to Subic or Olongapo. Tapos dire-diretso na siya ng Zambales. Time check muna tayo mga kapatid. 12:23 p.m. na. At as per Google Map, darating tayo sa may campsite ng around 3 p.m. We are now entering Subic. Welcome to Subic, the gateway to Zambales. Konti na lang mga kapatid. Dito na tayo sa may Municipality of Castillejos. Castillejos na tayo mga kapatid.
Dito na tayo sa may pamilihang bayan ng Castilleos. Dito sa Zambales, mga kapatid, kapag papunta kayo, marami kayong dadaan ng mga palengke. Kada bayan, anong the way lang yung palengke nila. Kaya kung may kulang man kayo, may mga madadaanan kayong palengke rito. Dito na tayo sa may pangalawang bayan ng Zambales, San Marcelino. San Marcelino, Zambales na tayo mga kapatid. At dito sa kanan, dyan yung pamilihang bayan naman nila. Tapos kung pupunta kayo ng Mapanwepe Lake, dyan din yung daan. Ang palatandaan nyo lang yung ayun, yung Generica Pharmacy. Tapos pwede na kayong lumiko dyan sa kanan. Tapos nandyan na rin yung pamilihang bayan ng San Marcelino. Eto na mga kapatid, welcome to San Narciso. San Narciso na tayo, Zambales. We are now entering San Felipe, Zambales na tayo. Ito naman yung San Felipe Public Market. Dito na tayo sa may Cabangan, Zambales. Welcome Cabangan. Tapos na tayo sa Cabangan. Dito na tayo ngayon sa may Botolan. Kaso wala akong nakitang art nila eh. Pero yun nga mga kapatid, nasa Botolan, Zambales na tayo. Alright, at dito na tayo sa capital town of Zambales, ang Iba. Sa Iba, Zambales na tayo mga kapatid. At 33 minutes na lang, nandun na tayo sa Alo na Tapoy campsite. Pero bago tayo pumunta doon, tapoy muna tayo at nagugutom na ang mga bata. At pati na rin kami. Gutom na at tara, kain na muna tayo rito. Tapos na tayong kumain, si Mami Solve. Yes, busog. Tapos ayun yung dalawang bata oh. JJ, Higo. Ayan sila. At kumain lang muna kami rito sa may Iba. Tapos bumili na rin ako kanina ng kulang namin mga pagkain sa camping. Like bigas, asin, tapos iba pang condiments. Ngayon, diretso na tayo sa Alo na Tapoy campsite. From here, nasa 30 minutes or 25 minutes. Nandun na tayo sa campsite. Tapos, diretso na tayo kasi kompleto na rin naman yung mga kakailanganin nating gamit. Siguro, around 4 PM, nandun na tayo. Let's go! Makabusog na oh. Hindi pa ako busog. 13 minutes, nandun na tayo sa may campsite and 5 minutes sa campsite, drive lang. Mararating nyo na yung Palawig Public Market. Kaya if may mga bibilin pa kayo, accessible siya sa palengke. Malapit lang siya. Tapos sa daan, okay yung daan na tinatahak namin. Wala tayong mga rough road na dinaanan and medyo na late lang talaga tayo ng alis from Manila. Kaya inabot tayo ng hapon. Pero marami rin kasi kaming stopover.
Kasi pahinga-pahinga, syempre hindi naman tayo lagi nagda-drive ng four wheels kaya medyo hindi pa tayo ganun, kumbaga nanibago tayo. Nandito na pala tayo sa may Palawig, Zambales. Kaya talagang malapit na tayo sa ating pupuntahan at tignan nyo naman yung view mga kapatid. Ilog, tapos sa dulo niyan nandiyan na yung dagat. Dito pa lang sa kalsada going to campsite ay talaga namang napakaganda na ng kapaligiran. Update ko kayo mamaya mga kapatid kapag nandun na tayo mismo sa may camping site. Dito na tayo sa may pinin natin, which is San Juan White House. Yan din naman yung sinabi sa akin nung page ng Alo na Tapoy campsite. Yan daw yung ipipin natin. 350 meters. Nandun na tayo. Welcome Barangay San Juan. Dito kakaliwa na tayo. Ito na yung kakaliwaan natin. Going to Alo na Tapoy. Dahan lang. Aba, sementado ah. Ganda, nice, nice, nice. Tapos mapuno. Dito na tayo mga kapatid. Hello sir. Hello po. Hello po. Welcome po Sir sa Chris. Alo na Tapoy. Hello po, Sir Eric. Yes po. Sir Eric, tuloy kayo. Pag-guide ko kayo sa Abo, map. kaya ba ng gulong namin? Kaya naman yan. Sir Chris, Eric. Sir Eric, nice Thank to meet you. Hello po. Welcome guys sa Alo na Tapoy. Thank you po. Sige po, punta na po kami. Sir, tuloy kayo. Saan po ba ang daan? Ito sir. Sige. Thank you sir. Thank you. Tara, at diretso tayo sa camping spot. Miss Hotpot ko. Mamaya na tayo mag-video ah. Focus muna tayo. Let's go. Eto, nandito na tayo sa Alo na Tapoy. At napakaaliwalas dito mga kapatid oh. Tapos napakahangin. Hindi ganun kainit kasi maghapon na rin eh. Tapos napasok natin yung sasakyan natin dito sa may front area nila. Kaya naman, hindi naman ganun katigas yung buhangin kaya nakadaan kami rito. Tapos ayan sila mami. JJ. Ha? Kuya, kaya pa ba? Help me. Hindi ako plastic brown. Kuya, kaya ba? Kaso sabi. Ayan. Nakagad sila mga kapatid. Hindi pa tayo nagsiset up kasi kararating lang natin at namnamin muna natin tong napakagandang kalikasan dito sa Alo na Tapoy. Mamaya punta tayo sa may dagat nila pero sa ngayon pahinga lang muna tapos set up tayo. Ay, sarap puminga rito mga kapatid. Panalo. Ang ganda oh. Isa na namang napakagandang lugar ang maisishare ko sa inyo mga kapatid na talaga namang perfect sa mga naghahanap ng nature, dagat, tapos katahimikan, peace of mind. Kaya eto at i-enjoyin lang muna namin ang oras na to kasama ang pamilya. Balikan ko kayo mamaya. Magbaba lang muna ako ng mga gamit natin. Etong iba na ibaba ko na eh. Ayan, naibaba ko na yung iba nating gamit. Tapos, sila mami, saka yung mga bata nandun sa beach agad. Nagpalit na kagad sila ng panligo. Kasi gusto na raw kagad mag-play ni JJ ng sand. Tapos si Kuya Iko ay maliligo na rin. Anyway mga kapatid, baba ko lang yung mga gamit namin. Tapos, set up tayo maya maya. Ito muna yung ating kama. Tapos yung tent natin na naimbak na ng matagal na panahon. Ito ang ating tent from Decathlon. Matagal na tong naimbak. Hindi natin alam kung okay pa ba pero okay pa naman to.
since yung quality talaga ng mga Decathlon is okay na okay. Mag-aayos na tayo ng gamit natin. Napakasarap talaga pagmasdan ng kalikasan mga kapatid. Ang ganda rin kasi talaga rito. Magsasawa kayo makarinig sa akin yung puro maganda. Kasi talaga namang maganda. Ang sarap lang pagmasdan. Kalikasan. Tapos kasama mo yung pamilya mo. Solve na. Sobrang happy na natin. Kalikasan, pamilya. Ay. Ganda. Ang ganda mga kapatid. Kaya, tara, simulan na natin yung setup natin. Isi-setup ko yung camping tent namin dito banda. Tapos, ipapakita ko lang sa inyo na mabilisan. After natin ma-setup nung mga pang-camping natin, i-appreciate naman natin yung ganda ng kalikasan. Sarap lang talaga huminga pag ganito. Tayo ko na yung tent. Grabe. Nahirapan ako rin mga kapatid. Hindi na tayo sanay magtayo ng malaking tent. Ito na yung tent natin. Tapos ayusin ko na, isusunod ko na yung mga ibang gamit natin. Balikan ko na lang kayo mamaya mga kapatid pag okay na. Para tapos na ako. Nangangalawang na tayo sa gantong setup mga kapatid, kaya kailangan na nating ulit-ulitin tong family camping para masanay na ulit. Finally, after ng ilang minuto, ito na ang ating bahay-bahayan. Na-setup ko na yung table and chair, tapos yung mini kitchen natin mamaya. Tapos sa loob yung kama natin, si mami na yung mag-ayos ng cover niyan. And yung mga ibang pagkain, nandyan na rin sa loob. Tapos yung mga lulutuin nandun sa cooler natin. Ayan ang ating bahay-bahayan. Tapos ito yung view from the tent. Tapos yung mga bata, nasa may dagat na kasama si mami. Nag-swimming na sila. Nag-enjoy na sila sa dagat habang nag-set up tayo ng tent natin. Tapos sakto rin, palubog na rin yung araw. Magsa-sunset na rin kasi time check tayo 5:30 PM. Ayan ang sunset dito sa Alo na Tapoy campsite. Napakaganda. Check natin yung mga bata sa kasi mami kung saan sila nagtampisaw. Masarap na rin kasi maligo ngayon, no? Wala nang init. Ayan sila mga kapatid, oh. Enjoy yan! Ay, ang ganda ng beachfront nila, oh. Yung sand niya, syempre hindi ganun kaputi. Pero masasabi kong pino. Panalo, mga kapatid. Malinis siya. Wala siya yung mga kalat na gawa na tao. Pero kung naghanap kayo ng white beach, hindi to para sa inyo. Pero para sa amin ni mami, saka ng mga bata, all goods na to. Ang sarap enjoyin ng kalikasan, no?
Hey! Tapos na ako magpakahirap. Tapos na ako mag-set up ng aming camping. At pinuntahan ko lang sila rito. Kamusta, Jay? Ha? Okay lang. Enjoy ba yan? Parang ang ganda ng sunset, oh. Tingnan mo yung sunset. Napakaganda ng sunset, mga kapatid, oh. Pagmamasdan mo lang siya, panalo. Ito yung kabuuan nung campsite. Tapos ayan yung view ng beach nila. Tapos ayan yung sunset, oh. Napakaganda, mga kapatid. Ang sarap pagmasdan ng sunset. Pero kailangan natin bumalik kasi may mga doggy. At baka makain ng ating tinapay. Nakalimutan kong iwan sa lamesa lang, eh. Ito yung simpleng bahay-bahayan natin dito. Ito yung magiging shelter natin for 3 days and 2 nights. Nag-open na tayo ng ating ilaw. Ito lang muna. Isang ilaw lang muna. Ayan. Tapos, hintayin na lang muna pala natin sila mami magbanlaw. Tapos magbabanlaw din ako. Tapos after that, saka tayo mag-asikaso ng dinner. Since late kami nag-lunch, kaya medyo busog pa yung mga bata. At busog pa rin naman ako. Kaya kahit mamaya-maya na lang tayo mag-ayos ng ating dinner. Good evening, mga kapatid. At and sila mami, si kuya, saka si baby JJ. At nag-decide kami na hindi na muna magluto. Pero medyo nagutom kami. Pero okay lang. Kasi meron naman tayo rito binili na mga mamon. Tapos magtitimpla lang tayo ng outside habang kanakain natin tong mamon na to. Ito yung dinner natin. Since late din kasi tayo kumain ng lunch kanina. Kaya medyo na late din yung gutom namin. Kesa magluto pa tayo at anong oras na rin, ito na lang yung kakainin natin. Ito kami, ito ang setup namin ngayon dito, mga kapatid. Tapos kung mapapansin nyo, dalawa lang kaming group na nandito ngayon. Ito yung mami, ito yung perks ng weekday, no? Konti lang yung campers, kaya kami-kami lang nandito. Tapos ito yung lugar, makikita nyo naman, wala kayong makita. Napakapayapa rito, tapos malakas din ang hangin. Anyway, mga kapatid, kain lang muna kami. Tapos magpapalipas lang kami ng oras dito. Pahinga muna, bonding kami ng family. Yay! PCO. Loker. Kain na muna tayo. Nagligpit lang muna tayo ng mga gamit natin dito sa labas. Especially yung mga food natin. Yung iba, pinasok ko sa sasakyan. Yung iba naman, pinasok ko sa loob ng tent. As per caretaker kasi, kailangan daw huwag kami mag-iwan ng mga pagkain dito kasi maraming gumagalang aso. At yun din yung napansin ko kanina nung pagdating namin, napakaraming aso rito. Tinanong ko naman yung caretaker kung sa kanila ba yun, kung sa owner ba yun. Ang sabi hindi daw. Talagang mga gala lang. May mga ibang may-ari. Kasi although may bakod yung campsite, pero hindi naman siya totally bakod na pader talaga. Nakakalusot at nakakalusot yung mga aso. Kaya ang ginawa na lang namin, inayos ko yung mga possible na pwedeng kutkutin ng mga aso habang tulog kami. Para ma-avoid natin yung mga unexpected na baka makain ng aso yung ibang pagkain natin. Sayang naman, di ba? Maya-maya ay magpapahinga na rin tayo. Balik na lang tayo bukas at medyo nakakaramdam na rin tayo ng antok. Maya-maya pasok na rin ako.
Ninanamnam ko lang yung sarap ng hangin kasi napaka-presko ng hangin dito mga kapatid. Bukas, update ko na lang kayo at sama-sama tayong mag-explore, mag-enjoy at mag-adventure dito sa may Zambales. Good morning mga kapatid. Gising lang natin si Baby JJ. Tulog pa. Tapos si Mami sa si Kuya ay kanina pagising. Mami, Igo, good morning. Morning. Good morning. Medyo malamig ngayong umaga. Wala lang tayong dalang jacket eh. Medyo malamig pero kagabi uminit. Tapos ng mga madaling araw na yan, nagdire-diretso na yung lamig niya. Nagising ako sa mga aso kanina. Ang ingay eh. Ay. Sarap talaga gumising kapag ganito yung view na makikita mo pagising mo. Dagat. Tapos yung mga ibon, huni ng ibon yung magiging alarm clock mo. Ay, ganda rito mga kapatid, no? Magkakape muna tayo. Tapos dire-diretso na magluluto ako ng aming almusal. Kasi hindi tayo nagkanin kagabi. Kaya for sure, marami tayong kakainin kanin ngayon. Saing na muna tayo ng bigas. Tapos mamaya luto tayo ng spam sa itlog. Kumukulo na ang ating sinaing. Yan siya, oh, perfect. Tayo lang natin maluto yung sinaing natin. Tapos mag-scramble egg tayo. Saka itong spam. Nag-iisip pa ako kung ipa-fried rice ko siya o hindi. Pero let's see. Wait lang natin to. Luto naman tayo ng ating spam. Ito, hiwain lang natin tapos prito lang. Sobrang dali lang ng breakfast natin. Ganito talaga sa campsite or sa camping. Kapag nagka-camping kaming pamilya or ng tropa, mas pinipili namin yung mga madadali lang iluto para mas mabilis siya i-prepare tapos hindi siya takaw oras. Kaya tara, luto lang muna ako, tapos mamaya breakfast naman tayo. Dito na kami pumwesto para mag-breakfast sa may kubo nila since wala naman nag-occupy. Ito na yung aming kain, spam, scrambled egg, tapos garlic rice. Kuya, si Mami, si Baby JJ. Kain na muna tayo mga kapatid. Tapos na tayo sa ating breakfast at sila Mami nagugas na rin ng mga gamit na pinagamitan natin. Tapos ngayon solo na natin yung buong campsite. Umalis na rin yung isang grupo na kasabay natin kahapon.
Kaya solo ang campsite dito sa Alon at Apoy. Ito rin talaga yung maganda talaga kapag weekdays kayo. Kasi every weekend maraming nagkakasabay-sabay na mga campers o kaya mga turista kasi yun yung free time nila since walang mga pasok sa trabaho. Kami talagang planado na namin to. Nag-leave kami ni Mami tapos bakasyon yung mga bata kaya pinlano namin na magka-camping kami ng weekday para mas masulit namin yung kahit saang lugar kayo pumunta pag weekday talaga hindi ganun karami yung tao. Tapos swerte pa kapag yung natsyempohan nyo na kayo lang talaga gaya ng nangyari sa amin ngayon dito. Kaming pamilya lang tapos walang problema rito, safe na safe dahil merong nagbabantay 24/7 open sila. Nagbabantay sila sa inyo tapos kung may kailangan kayo i-message nyo lang yung Facebook page ng Alon at Apoy at very accommodating sila at madaling i-approach. Kagabi nga, share ko lang mga kapatid, nasira yung electric pan namin kagabi. Tapos nagtry lang ako na mag-message sa page ng Alon at Apoy na if ever ba pwede akong mag-rent ng electric pan sa kanila kasi nga medyo uminit nung gabi. Wala raw silang pinaparent na tent pero pinahiram ako ng owner ng Alon at Apoy. Maraming salamat po talaga at napaka-approachable at talagang hands-on sila sa mga camper. Kumbaga hindi lang kami or tayo mga guests sa campsite nila kundi talagang kaibigan. Mabait sila mga kapatid. Nung pinahiram nga ako ng electric pan, nagtanong pa sa akin kung gumagana ba. Kasi kung hindi raw, paperamin pa kami ng ibang electric pan para lang kahit paano may magamit para sa mga bata. Wrong timing lang talaga. At nasira yung electric pan namin at the same time hindi ako nakapagdala nung cord. May dala tayo kasing power supply. Ang problema, hindi naman gumagana yung electric pan. Kaya yun. Anyway mga kapatid, thank you po sa owner ng Alon at Apoy. At continue nyo lang po yung ginagawa ninyo na talagang nakatutok kayo sa mga campers na pupunta sa inyo. Palipas oras lang muna tayo, pahinga, kasi ito naman talaga yung pinunta natin dito. Makapagpahinga, kumonekta sa kalikasan, at syempre, kasama ang pamilya, bonding time na namin to. Dahil ilang buwan na lang, pasokan na naman ng mga bata, kaya for sure, magiging busy na naman sila. Habang maliliit pa yung mga bagets natin, sulitin natin yung mga gantong moment kasi kapag lumaki na yung mga yan, may sarili ng mundo, may sarili ng mga kaibigan, hindi na natin masyado sila makakasama. Pero hanggat maaari, ito yung gusto kong gawin sa pamilya na lagi pa rin kami magkakasama. Kaya for sure, marami pa tayong magagawa at may experience na mga ganitong klaseng video or ganitong klaseng travel. Tapos dito mga kapatid, pwede kang gumamit ng power supply nila. Meron charging station malapit sa may CR. Tapos if wala namang nakapwesto sa mga kubo nila, pwede kang gumamit ng saksakan nila. Kaya if ever na mag-stay kayo rito ng more than 2 days, kung short na kayo ng mga power ng cellphone nyo or camera, pwede kayo makisaksak. Wag lang yung mga yung mga appliances talaga na malakas kumonsumo ng kuryente. Yung mga typical na charge ng mga battery ng cellphone, goods na goods dito. Start na tayo mag-prepare ng ating lunch. Ang lunch natin ngayon, mag-butter garlic lang ako na shrimp, saka mag-iihaw tayo ng
isda. Nga pala mga kapatid, nagsaing na rin ako ng kanin natin para mamaya dire-diretso na lang tayo ng luto ng ulam. Ito yung shrimp natin, oh. Since 4 lang naman kami, kaya konti lang yung binili ko. Tapos ito yung pampano nga mga kapatid. Oops, kumukulo na yata yung ating sinaing. Yan, hinalang muna natin itong sinaing natin. Binilang ko ito nung binili namin. 10 pieces lang tong binili ko kasi sakto na sa amin to. Ang matakaw lang naman sa shrimp sa amin si Kuya Iko. Si Kuya Iko, nandito, ayan, oh. Tumitingin, sinabi ko na siya lang naman yung matakaw sa amin sa hipon. Totoo naman yun. Ito yung hipon natin. Hindi raw totoo, sabi ni Kuya. Ayan. Ito yung hipon. Tapos next natin, itong pampano. Ito namang fish. Ang may favorite naman nito si Baby JJ. Ang tindi rin magkaroon ng favorite na fish, eh, no? Mamahalin din, eh. Ugasan lang natin, tapos aasinan natin, tapos iihawin natin mamaya. I-ready na natin yung ihawan natin. After natin linisan yung pampano, nilagyan ko lang ng hiwa-hiwa, tas asin. Tapos dito naman sa ating shrimp, magpe-prepare lang tayo ng bawang, wangba, tapos ito sibuyas. Itong bawang nadurog ko na kanina kasi hindi tayo pwede magdurog dito sa lamesa, eh. Tumatalsik lang siya at medyo mahangin na naman. Kaya anuin lang natin yung mga balat, baka hanginin, eh. Yan, para hindi tayo magkalat dito sa campsite. Yun yung lagi kong reminder mga kapatid, kapag magka-camp kayo or pupunta kayo sa mga tourist spot, kahit hindi tourist spot, basta pumunta kayo sa isang lugar, huwag natin hayaan na magkalat tayo. Kaya hanggat maaari, itapon nyo sa tamang tapunan, or kung wala man, or kung malayo man sa pwesto nyo, maglagay kayo ng basurahan para hindi tayo dagdag sa kalat sa lugar na pupuntahan natin. Kasi tignan mo naman, napakaganda ng lugar dito, tapos kakalatan lang natin. Sayang naman. Pakinabangan pa to ng mga susunod sa atin. Saka simpleng way siya para tularan din tayo ng iba. Kasi ano lang yan, eh. Parang may effect din yun sa ibang tao. Pagka nakita na, oh, malinis yung mga nagpunta rito, gagayahin din nila. Pero kung nakita nila na nagtatapong ka rin or nagkakalat ka, for sure, magkakalat din yung mga yan. Yan, naiwan na natin yung bawang natin, tas sunod natin tong sibuyas. Konti lang sana, kaso since malaki siya, pagka hindi pa natin sinama, masayang lang. Dagdag lasa rin naman to. Ito lang naman yung ingredients ng hipon natin. Bawang, sibuyas, tapos star margarine, tapos kunting paminta bechin, tapos asin. Yun na yun. Unahin na muna natin yung ating iihawin, yung pampano. Magpaparingas muna tayo ng uling natin. Ito. Kunti lang yung nilagay kong uling kasi isang pampano lang naman yung iihawin natin. Tapos na tayong mag-ihaw ng ating pampano at dinala ko na yung luto natin sa iba nating pagkain dun sa may kubo, yung kaninang kinainan namin ng breakfast. Ngayon naman, luto na tayo ng shrimp para after neto, kain na tayo. Painitin lang muna natin to. Tapos, igigisa lang natin yung ating hipon sa sibuyas at bawang. May luya sana kaso di tayo nakabili. Kaya kung ano na lang yung ingredients na meron tayo rito.
Naamoy na kaya may nagugutom na rito ng isang bata oh. Ayan. Kuya, gutom na yan. Favorite niya kasi talaga tong hipon mga kapatid. Si Baby JJ naman, fish naman siya. Kami ni Mami, kung ano na yung matira sa kanila, yun na yun. Update ko kayo mamaya mga kapatid kapag kakain na tayo ng ating lunch. Ito yung mga niluto natin kanina. Itong hipon, tapos yung pampano, tapos nag-ihaw rin tayo ng talong, tapos gumawa tayo ng sausawan. Kaya, ano pa hinihintay natin? Kain na, let's eat! Yung mga gantong pagkain mga kapatid, ito yung masarap magkamay. Ayan, pampano oh. So, gusto ko na Ayan oh, kasawsaw mo rito. Natin. Perfect! Tata, gusto ko Kuya. din yung shrimp eh. Tingnan pati nga yung shrimp mo. Ayun oh, matakaw. Si Baby JJ. Lap. Zero. Gusto ko din yung hipon kaso mas gusto ko yung isda. Syempre. Kain. Sarap. Ngayon alam nyo na kung ba't kami lumulusog mag-asawa. Pati na rin ang aming mga anak. Ikaw ba namang ganito yung pagkain eh? Tatanggi ka ba? Camping ba to? Anong camping to? Anong camping to? Beach camping. Beach camping? Hmm. Eh, anong camping na to? Alon at apoy. Kain lang muna kami mga kapatid ah. Kain na rin kayo. Sabayan nyo kami. Tapos na tayo magpahinga at swimming na muna tayo. Yan si Baby JJ. Mag-swim na. Swimming na, saka si Kuya. Doon naman tayo tambay sa may beach. Tapos mamaya saka tayo mag-ayos ng dinner natin. Tapos mama si s'mores. S'mores! Kaming Si Mami oh, busy mag-TikTok. Dancers yan. Dito na tayo ngayon sa may beachfront area nila. Di man siya white sand pero malinis mga kapatid. At saka yung habol ko rin yung bonding time namin pamilya. Saka yung katahimikan. Napaka-peaceful nung lugar. Ayan, nauna na rito yung mga bata. Ayan. Ayan na sila. Dito lang tayo tambay. Mag-swimming tayo.
Ganda, ang ganda ng sunset. Sarap tumambay dito mga kapatid oh. Ayan yung sunset. Mami! Ganda ng sunset oh. Good evening mga kapatid. Tapos na tayo magbanlaw. Habang sila mami sa kay mga bata ay nagbabanlaw na rin. Ito yung itsura ng Alon at Apoy campsite sa gabi. Sa ngayon mga kapatid, kami pa rin lang yung campers. Pero ang sabi ng caretaker kanina sa kanina owner, may parating daw na mga motorcycle na magkakamp. Kaya pakita ko muna sa inyo tong lugar ng Alon at Apoy. Dito kung saan nakasetup yung aming tent. Saka yung sasakyan. Tapos napapaligiran ng mga ilaw. Yung mga puno hanggang dun sa may dulo. Tapos merong mga solar light na puti sa mga puno. Sensor siya na kapag may dumaan na tao na may ma-detect siya, umiilaw pa siya ng mas bright. Punta natin sila mami sa may CR. Etong kabuuan na to, ito yung camping area nila rito. Tapos dito sa may entrance, merong sementado. Yan, hanggang dun sa may gate nila. Tapos ito naman yung part na kung saan pwede ka mag-charge. Yan. Charging area. Tapos ayan yung model. Si Kuya. Tapos ito naman yung CR nila. Bali 4. 2 sa women. Parehas merong inidoro. Tapos meron naman dito na men. 2 rin. Yung isa may inidoro, tapos yung isa wala. Malakas yung tubig nila rito mga kapatid, kaya walang problema. Tapos dito naman, ito yung hugasan nila, yung lababo area. Tapos sa pagitan ng CR ng babae sa lalaki, merong open space dito, shower area. Yan, 2. Tapos malakas din yung tubig, pwede ka rin magbanlaw dyan. Habang naliligo sila, setup naman na tayo ng ating pang dinner. Ang lulutuin lang natin ngayon ay chicken barbecue saka sinigang na salmon belly sa miso. Bangus. Ano? At bangus. Yung bangus, wala tayong bangus, boy. Tapos kanina nagpakuha tayo ng mga sanga para mag-bonfire tayo mamaya. Ito na yung mga ingredients natin for sinigang. Pero mamaya na natin to gawin. Unahin natin tong barbecue na manok. Bago pa lang kami umalis, marinated na siya. Kaya hindi siya masisira. Tapos, ito lang yung setup namin dito. Tapos ito yung ilaw namin from Orashare. Matindi yan mga kapatid, makunat. Almost 9 to 10 hours ko siya nagagamit ng tuloy-tuloy. Tapos ayan sila mami sa si Baby JJ. Si Baby JJ bagsak. Sabi niya gisingin na lang daw namin siya mamaya. Ito na yung chicken barbecue natin. Thigh part siya na boneless. Tapos after na ito, yung sinigang naman yung ayusin ko. Ito na yung chicken barbecue natin. Luto na. Sunod naman natin ngayon itong sinigang sa miso na salmon belly. Nag-start na ako mag-isa ng sibuyas sa kamatis. Medyo kulang yung mga ingredients natin pero okay lang yan. Kung ano yung meron dyan, ito yung gagamitin natin. I-make sure lang natin na malasa pa rin siya. Ilagay ko na rin yung miso.
Tapos lalagyan na natin ng tubig. Tapos pakukuluin natin. Lapit na. May bata na nag-aabang. Nako, ito talaga si Kuya Iko. Ito na yung sinigang natin at kumukulo na siya. Lagay na natin tong salmon, saka titimplahan na natin ng sinigang mix. Luto na ang ating sinigang sa miso. Kaya kain na muna tayo ng dinner. Ito na yung aming dinner. Ito yung ating sinigang na salmon sa miso. Tapos ito naman yung ating chicken barbecue. Tatlo lang muna kami rito, mami. Saka si kuya. Si baby JJ kasi tulog na tulog eh. Pagtitira na lang namin siya ng pagkain. Kain na muna tayo ng dinner, mga kapatid. Let's go. Ito yung bonfire namin after kumain. And si mami, si baby JJ, si Kuya Iko, kung ano-ano pa yung pinagagawa sa loob. Dito muna tayo tambay sa may cottage nila. Magkakape tayo habang pinagmamasdan ng dagat kasama si Mami sa si Baby JJ. Ayaw mo na ng Milo? Bakit? Eh, ubos na eh. Laloko mo ako, Jay, ha? Aga-aga, ha? Kape muna tayo, mga kapatid. Tapos na tayo magkape at napagkwentuhan lang tayo saglit sa kay Sir Chris, sa owner ng Alo na Tapoy, at napasarap ang kwento namin. Anyway, mga kapatid, magpa-partial ligpit na tayo ng tent sa mga camping gears natin. Kuya, what's up? Tapos doon na tayo pipesto sa may cottage. Partial ligpit lang muna, tapos luto tayo ng konting pagkain bago tayo umalis dito sa campsite. Good afternoon, mga kapatid, at ngayon ay nakapagligpit na tayo ng ating camping gears at dito tayo nakatambay sa kanilang isa sa mga cottage area nila. Hindi lang ako sure kung magkano ang renta rito, pero since wala kaming kasama nung nakaraan, kaya pinagamit na sa amin. Pero ngayon, kung mapapansin nyo, may ibang mga grupo nang dumarating, pero sakto pa rin at nasolo natin tong campsite kasi yung Tuesday pa kami nandito at ngayon ay Thursday na. At eto, ang masasabi ko lang sa campsite na to ay napaka-solid.
sulit yung stay namin dito sa Alo na Tapoy campsite. Napakaganda ng campsite, malinis, mapuno, tapos beachfront area siya. Pinaka number 1 na nagustuhan namin dito nila mami, yung owner mismo ay Hands-on. hands-on at approachable siya. Madali siyang i-approach at kapag may mga kailangan kayo, natutulungan nila kayo. Tapos, Lagi pa silang nag-update kung kamusta kami, kung meron bang kailangan. Wala kayong hahanapin iba dito. Plus na lang talaga yung beach dito. Campsite mismo is solid. Sobrang reset, nakaka-reset talaga dito. yung campsite, napakaganda. Tapos dagdagan mo pa ng owner na napakabait. Tapos, idagdag mo na rin si Kuya Louie, yung caretaker nila na talagang binantayan kami kagabi. Walang maingay dito mga kapatid. Ang maingay lang talaga dito yung tunog ng alon, tapos yung ampas ng hangin sa mga puno, saka yung mga ibon. Yung mga ibon dito. Masarap dito. Nakaka-presko talaga. Recommendable tong campsite na to mga kapatid. Tsaka mahangin, hindi siya mainit. Alam mo yung dito ka lang, mahangin, sobrang hangin. Sarap dito. Dati ang pinakamagandang sunset para sa akin yung sa Anda Pangasinan. Pero ngayon, ito yung number 1 sa akin pagdating sa sunset. Napakaganda. Ito mga kapatid, muli, from Lakwachero, #Project Laboy, happy travel and peace! Yung Yay! Pogi.